Mga kwentong himala o nakakamangha bilang 14. May mga panahon na hindi natin maipaliwanag. Ngunit, may mga kasagutan sa mga katanungan o mga bagay-bagay na nagpapalito sa ating rason o pangangatwiran. Minsan lohikal, minsan ilohikal. Mga taong 2005 naganap ang kwentong ito. Nakaratay ako sa banig ng karamdaman. Hindi ako makatayo. Nahihilo ako. Pero hindi naman ako nagpa-hospital. Ang isip ko, gagaling din naman ako. Pero nung araw ding yaon, umakyat ang duwending pula. Pinagalitan ako. Ang sabi niya sa akin, tumayo ka dyan. Bumaba ka. Ang sabi ko, bakit po? Ikaw, sabi niya, gusto mo na bang mamatay? Ayoko pa po. Ang sabi niya, di bumaba ka. Halika. Kinuyod niya akong pababa o halos itong pagtulakan niya ako. Pababa ng bintahan ng hagdan. At nung nakababa na ako, pinalabas niya pa ako ulit. Hinilan niya ako, dito, halika, dito. At nakarating kami dun sa mga kung saan mayroon kaming mga tanim. May puno ng papaya. Pinalapit niya ako dun. Nakikita mo yung mga bulaklak niyan? Kainin mo. Damihan mo. Isang dakot. Uyain mo. Uyain mong maigi. Katasan mo yung bulaklak. At ganun nga ang ginawa ko. Sinunod ko ang pinag-uutos niya. Ang sabi niya, bukas bababa ka na ulit ha. Hindi na kita gigisingin. Tumayo ka bukas ng umaga, kumain ka uli. At pakiramdaman mo yung sarili mo kung lumalakas ka o nanghihina ka. At sinunod ko nga siya. Halos 5 araw akong babat panaog para kumain ng bulaklak ng papaya. Noong mga panahon na yun, marami kaming puno ng papaya, mga lalaki. Kumakain ako noon. 1, 2, 3 araw hanggang 5 araw, malakas na ako. So pagkatapos ng 5-6 na araw, huminto na akong kumain noon. Gumaling ako. Mga taong 2011 o 2012 naman o bago mag-2012, nalumpo ako. Naka-wheelchair na ako noon. Dinala ako sa Metropolitan Hospital. Pagkarating ko roon, dinala muna ako sa isang cardiologist. Ang sabi ng cardiologist, Daddy, magpa-lab test ka muna. Ito yung ipa-lab test mo, sabi niya. Ginawa ko ang sinabi ng doktora. At nung ilabas na yung resulta ng lab test, may lumabas doon na merong HEPA A. So, siyempre, hindi naman ako doktor at saka hindi naman ako medical practitioner. Tinanong ko, una sa anak ko, at doon mismo sa doktora. Ganito ang paliwanag ng doktora.
Daddy, nagkaroon ka ng Hepa A, pero magaling ka na. At ikaw ay pwedeng maging donor ng dugo mo para yung nagkaroon ng Hepa A ay salina ng dugo mo kung compatible kayo at magamot o malunasan yung sakit na yun na Hepa A. Nung binalikan ko yung taon na yun na hindi ako makatayo, hinang-hina ako, nahihilo ako, pinatayo ako ng kaibigan kong duwende. Yun ang napagtanto ko na nung panahon na yun, ako pala ay nagkaroon ng Hepa A. At ang mga maliliit na nilalang ay marami pang itinuro na mga panggamot. Una, ito para sa mga nagkakaroon ng kaso ng food and mouth disease, lalo na sa mga babuyan sa bandang Bulacan o Pangasinan, mga ganun. Ito ang pinakamagandang pangsugpo sa sinasabi nilang food and mouth disease. Mag-harvest po kayo ng paragis at itaktak niyo yung lupa. Uhugasan niyo siya at ilaga ninyo yung ugat ng paragis. Pwede naman isama yung dahon ng paragis. At yun ay makokontrol ang sakit na dumadapo sa mga baboy, lalo na sa lugar dyan sa bandang Bulacan hanggang papuntang Bataan. Taon-taon nararanasan ng mga magbababoy yung ganyang kondisyon. Ang nagturo rin yan mga maliliit na nilalang. Pero minsan kasi, may pagkamaramot minsan ng tao, kinatago. Hindi nila itinuturo sa kapwa-tao nila. At yan ang isang pinakamatibay na pagkontrol nung sakit na yan na dumadapo sa mga baboy. Gayon din kung tinamaan ng tao. Ang dami nating mga halamang gamot na hindi natin napagtutuunan ng pansin. Halimbawa na lang, itong dahon ng alateris na sangayon sa pag-aaral ng Universidad ng Pilipinas na ito palang tawag doon ay dahon ng alateris ay nakakapag-control ng diabetes o yung blood sugar kasi nga ang sinasabi nila doon ay anti-glycemic ang dahon ng alateris. Hindi ka nabibili ng gamot. Nasa tabi-tabi lang. Hindi ka muna kailangan bumili ng gamot. At yan nga, yung dahon ng alateris na yan ay ni-research sa universidad. Hindi po ito kwentong kutsero. Yan ay ginagamit lalo na sa mga probinsya, lalo na dyan sa mga malalayo sa ospital, dahon lang po ng alateris. Pangatlo, ito namang bulaklak ng ternate. Kasi itong bulaklak ng ternate na ito, mismo, dyan sa bandang Cavite, na-discover nila na itong palang bulaklak ng ternate na ito ay maraming nagagamot na karamdaman. Pero ganun pa rin. At binebenta na sa online. Ang tawag ay butterfly pea flower ang tawag nila. Kulay asul yan. Pero meron din yan nabubuhay sa gilid-gilid ng daan. Ang balita ko noon, kaya tinawag yung bayan dyan sa Cavite na Ternate. Kasi nga, maraming bulaklak ng ternate ang nakukuha dyan. Nasa dawag lang. Tinranslate nila na butterfly pea flower. Yan yung ternate.
Marami nang natulungan yan. Ang totoo niyan, ako po ay umiinom niyan, umaga o minsan gabi. Nakokontrol niyan pati yung yung tawag nila blood sugar at saka yung tawag ay alta presyon. Yan. Napakarami nating nalaman na hindi nadidiskubre na meron palang gamit na ganito. Anong gagawin natin kung wala tayong pambili ng gamot? Balik tayo back to the basic, ika nga. Yan po. Maraming po salamat kung maniwala kayo o hindi.